Ito daw pong si former Senator Antonio Trillanes ay ibinunyag daw po mga kababayan ang tilang planong umanong pagpapatalsik kay PBBM para po maiupo na etong si Sara Duterte sa lalo't madaling panahon. Ano po, so ngayon ito, i-play po natin. Baka lang po, pwede kayo mag-share. Regarding dito sa threat sa Senado at sa June 12 na posible daw na may mangyayari sa Malacanang. Meron po tayong nahagip na impormasyon na may mga nagpaplano. Basically, ito yung kampo nila Duterte. Tapos may mga kasama sila na iba't ibang mga puwersa. Doon sa hanay ng military, active, wala. Pero doon sa mga retirado, marami. Yun yung mga active. Yun ang hinihikayat nila ngayon. Yung mga retiradong sundalo, mga kababayan. Pero ako, naniniwala ako na hindi lahat ng retirado sasama po sa kanilang panghihikayat na yan. At kung yun lang naman, yung mga retirado lang, Opo. hanggang ganun lang naman yun. Nagbe-ventilate lang sila na. Opo. May mga nagsusubok mag-recruit, pero wala pa silang nare-recruit as far as we know na enough to tip the balance. But they will try. Ang aming impormasyon ay naghahanap sila ng political trigger. Last week, gusto nila, in-expect nila yung paglabas daw ng 18 ay magkakos ng outrage para lumabas yung mga tao. So artificial siya eh. Pero dun sa echo chamber nila, sila galit na sila. Akala nila dun sa real world, outside their echo chamber, ganun din yung sentimento. Eh hindi, di ba? So medyo nilangaw. Yung, Parang napakadali. Kasi hindi kinagat ng taong bayan yung aligasyon ng 18 nagpakilalang kargador ng maleta. Ano po, dahil nga mga kababayan, bukod sa maraming butas, dun sa mga aligasyon nila, nagbabago-bago rin mga kababayan yung mga binibitawan po nilang salita. Katulad na lamang nung bilang na mga i-deliver nila na maleta sa mga politikong inaakusahan po nila. Ano po, at lalo na mga kababayang hindi pinaniwalaan ito ng taong bayan nung sinubukan po nilang tanggalin ay itong pangalan ni Senator Loren Legarda at nung harap-harapan po silang sinoplak ni Congressman Alvarez. Doon po talaga sila napahiya ng matindi. Usual nun, ha? oh, Senator. yes. Pero yung echo chamber effect kasi nagbabounce sa'yo, parang nag-i-intensify yung galit mo. Alam mo, marami na kayong galit na galit, parang buong mundo na. Pero yung pala, pag nanawagan kayo, kakaunti lang kayong pumunta. Yung physical. Ito nga yung nakakapagtaka mga kababayan eh. Di ba nung nagsagawa sila ng hearing noong June 4, sabi ni Marcoleta, bago pa lamang po yung hearing na yon, huwag kayong kukurap, dadalhin namin sa tamang landas ang Pilipinas. Pero nung dumating mga kababayan, si Congressman Jose Alvarez, dyan po sa Senado, habang isinasagawa nila yung hearing, biruin nyo, nagkanya-kanyang pulasan at etong si Alan Peter Cayetano hindi rin mapakali. Kaya nga dun pa lang sa point na yon, soplak po sila ng matindi, pahiya sila ng matindi. Yeah. May ganun ba sa tingin mo si Senator Alan Cayetano? Delusional? Yung, kumbaga sa echo chamber niya ay sold siya na baka ito'y zeitgeist. Yes. Ganun nga mismo. No? Meron siyang false sense of the pulse of the people. Ang pananaw niya, yung lahat ng mga Sara Duterte ay pabor sa ginagawa niya. Hindi niya alam, karamihan ng mga Pilipino are focused on their daily lives. Naghahanap buhay, ganun. Bihira lang yung babad sa politika dyan. Malaki na yung 20%. All the rest are doing other things. Kaya ito yung echo chamber effect na kayo, yung mga nagko-comment dyan, ang dami, iba may trolls pa, yung troll farms mo. That's the worst thing na mangyari. Kung yung propaganda machine mo, pinapaniwalaan mo na, ganun na mangyari. Malinis ka ng landas. At so yung sinasabi ko kanina, they would like to create a political impasse, then magmomobilize sila ng mga tao, tapos they're going to hope na may magwi-withdraw ng support sa AFP para install si Sara, patalsikin si President Marcos. Ganon yung template. Similar to what they did nung EDSA DOS. Ayan. Diba mga kababayan? Pero ang paniniwala po kasi ni Baligod dyan, wala daw pong katotohanan. Yung mga sinasabing destabilization,
wala daw pong katotohanan mga kababayan yung sinasabing paglusob sa Senado hanggang papunta sa Malacanang. Pero para sa akin kasi mga kababayan, unang-una, ang makikinabang naman po ng lahat ng gagawin nilang ito, ng lahat ng mga pinaplano nilang destabilization na yan laban po sa pamahalaan, ay walang iba kung hindi etong si Sara Duterte at syempre yung mga kaalyado niya na sumama sa kanya para makuha ni Sara Duterte yung tagumpay na makaupo bilang presidente. Kasi sa totoo lang, hindi na po talaga makapaghintay etong si Sara Duterte na maging presidente. Dahil alam siguro ni Sara mga kababayan na pag dumating yung 2028, alanganin yung pagkapanalo niya or malabo siyang manalo. Lalo na ang pinagkukunan lang naman niya ng boto yung Mindanao mga kababayan at saka po yung mga DD-shit na sumusuporta sa kanya. Pero ako naniniwala ako na marami pa rin sa mga kababayan Pilipino po natin dyan sa Mindanao ang hindi po sinusuportahan etong mga Duterte. Kaya nga po para sa akin hindi masasabing bailiwick nila yan Dahil unang-una, yun nga mga kongresista ng mga taga Mindanao hindi po sinuportahan etong si Sara Duterte do sa impeachment po niya at bagkos pumirma pa para ma-impeach eto pong si Sara. So paano natin masasabi na buong Mindanao ay solido sa mga Duterte? Kaya nga ako naniniwala ako na marami pa rin sa mga kababayan Pilipino po natin dyan sa Mindanao ang mas iniisip yung pang-araw-araw nilang pamumuhay kaysa suportahan etong mga Duterte na hindi mahagilap sa araw ng sakuna mga kababayan or sa araw na kailangan mo sila. Ano po, gaya nga mga kababayan kung titingnan po natin, di ba nabanggit ni former Senator Antonio Trillanes na dapat magkakaroon nga ng kaguluhan at ang magsisimula or magti-trigger dapat ng kaguluhan na yon ay walang iba kung hindi etong sinabaligod noong June 4. Kaso nga lang ang problema, nasira po lahat ng plano nila nung unti-unti na nakahalata ng mamamayang Pilipino yung kasinungalingan nung 18 nagpakilalang kargador ng maleta. Kaya nga ngayon mga kababayan, ano ba ang mga pinagsasasabi nito pong sinabaligod? Eto, pakinggan po natin. Ako, naniniwala ba kayo kay Win Gatchalian sa kasi matibag? Puro kasanin. Ito yung sagot nila sa posibleng mangyayari po bukas kasi nga may mga lumalabas na intel na susugurin daw po ang Senado bukas ng mga armadong grupo para daw mga kababayan patalsikin yung nakaupo na acting Senate President. And then, susugod din yung mga armadong grupo papuntang Malacanang para patalsikin allegedly ang ating mahal na presidente. So ngayon ito, pakinggan po natin ang komento dyan ni Baligod. Kasinungalingan yung sinasabi nila. Ang tagal nang bina-background check kami ng intelligence community, including cyber technical intelligence groups ng AFP, PNP, NBI, and even the... Ngayon nga, pwede kitang i-backcheck pwede ko nga i-check yung record mo, yung background mo. At pwede ko ngang sabihin ng harap-harapan ngayon na sinungaling kang abogado ka. Diba? Bakit natin nasabi mga kababayan? Ako may proof ako na sinungaling yan Bakit ko nasabi? Eto, pakinggan nyo to. Nakita nating balita 12 years ago. Ito po ay ipinost mga kababayan noong May 16, 2014. Ang 12 taon na po ang nakakalipas at ito daw pong si Attorney Livito Baligod ay pinag-iisipang sampahan ng disbarment case ni Senador Miriam Defensor Santiago mga kababayan. Ito, pakinggan po natin. Bakit? Pinag-aaralan na raw ni Senadora Miriam Defensor Santiago na magsampa ng kasong disbarment o kaso ng pagtanggal sa lisensya ni Atty. Livito Baligod. Bakit ngayon sinasampahan mga kababayan ng disbarment? Ito pong si Baligod. Kasi kung matatandaan nyo, idinawit po niya ang pangalan ni former Senator Miriam Defensor sa nakatanggap daw po mga kababayan ng pera about po do sa FIDAP scam or sangkot dito po sa FIDAP. Ngayon mga kababayan, nung tinatanong na, etong si Baligod paiba-iba na po ang sinasabi. Matapos naman aminin ni Baligod na siya ang gumawa ng listahan ng mga transaksyon naman ng dati niyang kliyente na si Benur Louie. Lumabas sa Manoy Louie list ang pangalan ni Santiago. Maring itinanggi ng senadora na sangkot siya sa pork barrel scam. Una namang sinabi ng kasalukuyang abogado ni Louie na si Atty. Raji Mendoza na hindi sa kanyang kliyente nagmula ang listahan na yon. Ibig sabihin, kung hindi dito mga kababayan sa kliyente,
sa kliyente ng abogadong ito, mga kababayan, nagmula yung mga listahan, ang gumawa ng listahan ay walang iba kung hindi etong si Libito Baligod. Kaya nga para sa akin, mga kababayan, sinungaling yan eh. Bakit? Kung hindi sinungaling yan, bakit sasampahan ng disbarment case ni former Senator Miriam Defensor etong si Baligod? Diba? Ayan o, proof mga kababayan. Yan ang resibo. O tuloy pa natin. Tinanggi naman ni Baligod na kasama sa listahan niya si Santiago. Wala rin daw siyang isinapublikong listahan ng mga sangkot sa scam. Pero umamin si Baligod na may listahan siya. At siya ang gumagawa at naglalagay ng mga pangalang pwedeng masangkot sa pork barrel. At saka po dun sa PDAF. Yung ginawa kong listahan Oh. ay hindi pa napapublish at yan ay nandun sa Department of Justice. Yung sinubmit ko na parang letter complaint sa Department of Justice ay wala akong maalala na pangalan po niya doon. Ayan o. Ano yung sabi dito ni Baligod? Yung ginawa kong listahan, yun daw po ay sinumiti niya sa Committee on Justice, mga kababayan. Pakitama na Department of Justice, sorry. Sa Department of Justice daw, mga kababayan. So ngayon, inamin niya nga na siya ay gumagawa ng mga listahan, mga kababayan, para po isangkot sa pork barrel. Ibig sabihin, noon pa po pala niyang gawain yung mga bagay na yan na magbintang at gumawa ng kwento para siraan yung mga politiko. Kasi nga, kung hindi niya siniraan, kung hindi niya siniraan itong si former Senator Miriam Defensor, hindi siya sasampahan or hindi siya pagbabalakan ni former Senator Miriam Defensor na sampahan ng disbarment case. Dahil nga mga kababayan, lumabas naman pala na hindi naman pala sangkot sa pork barrel etong si former Senator Miriam Defensor. Di po ba? So ibig sabihin sinungaling talaga. Sinungaling talaga eto pong si Atty. Baligod. Yan yung isang patunay po natin. Anyway, mga kababayan, balik tayo dito. The intelligence group of the Presidential Security Command. Alam na nila lahat, no? So yung pati yung bahay Siguro kaya ito yung kinuha, mga kababayan, ni Mike Defensor noon. Kasi alam niya na magaling mag-imbento ng kwento eh. Di po ba? At alam niya na mapapasakay yung mga taga-suporta ni Sara Duterte, yung mga DD-set, kasi mabilis maniwala yung mga yan. ng girlfriend ng mga kasama ko. Biro lang yon. Pero sir, ano yun? How do you call, what do you call the accusation? It's funny. It's funny. Sabi nung nag-comment sabi ni Endera Salik, kahit anong pagtatakpan ninyo, mas marami pa rin ng mga Pilipino nagmamahal kay BP Sara. Kahit anong paninira gawin nyo, alam ng taong bayan kung anong totoo. Di tanungin natin ang taong bayan ngayon. Wait lang tanungin natin ang taong bayan ngayon. Tingnan mo yung comment section natin. Press 1 sa mga nagmamahal kay Sara Duterte dito. Sa 3,000 mahigit na nanonood. Press 1 sa mga nagmamahal kay Sara Duterte. Press 2 sa mga ayaw etong si Sara Duterte at gustong ma-impeach etong si Sara Duterte. Press 1 sa mga nagmamahal, mag-press 2 sa mga gustong ma-impeach etong si Sara Duterte para magbayad sa kanya mga kasalanan. Ayan tingnan mo. Marami ba dyan na nagmamahal kay Sara Duterte? Ayan, pakita natin mga kababayan kung talagang mahal nyo nga si Sara Duterte. Yung nag-comment. Ayan Sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi ako magsasalita ng fake news dito. Pag sinabi ko talaga, sinabi ko. Di po ba? Pag dinner nyo ko kung talagang mahal ng taong bayan si Sara Duterte, patutunayan kong hindi talaga. Diba? Ayan tingnan mo sa comment section. Kung gaano karami ang may ayaw kay Sara Duterte. Ayan ang patunay Diba? Sana naintindihan mo na. Anyway, tuloy pa natin. That we are threatening the security of the Senate. How? Pagpasok mo pa lang sa Senado, kakapkapan ka na. Wala ka namang maski kutsilyo. Hindi ka nga makapasok kung meron kang kutsilyo. Tapos ang OSAA doon, may mga baril na nakasukbit. So paano? Categorically sir, no. Okay, we are a
peaceful people. No? Ah, We do not know violence. hindi daw nila alam yung violenteng galawan, ika nga sa madalit salita mga kababayan. We do not know dissidents. So kaya nga kami nagko-cooperate even if we do not recognize si Erwin Tulfo as chair of the Blue Ribbon, pumunta pa rin kami. Ah. Unfortunately, hinarang nila kami. Tapos yung sinasabi nila na hindi kami nag-attend, nandun kami. In fact, nung kumukuha pa lang kami ng QR code, meron nang bumubulong sa akin, sir, ang sabi ng mga senators, you need not attend because what they are doing now is just a consultative meeting and not a hearing. And therefore, you need not. Oh, di ba sinungaling talaga mga kababayan? Sinungaling talaga tong si Atty. Baligod. Bakit natin nasabi? Eh di ba ilang beses silang ipinapatawag ni Senator Erwin Tulfo? Nagutos pa nga si Senator Erwin Tulfo ng tauhan mga kababayan ng Senate Blue Ribbon Committee para puntahan na itong mga ito sa opisina ni Robin Padilla para kausapin na umattend doon po sa pagdinig kasi nga maraming inihanda yung mga senador doon. Eh di ba siya na rin na nagsabi? Sa kanyang bibig na rin po mismo nang galing mga kababayan na kaya ayaw nilang umattend kasi baka daw po i-contempt sila. Siya din na nagsabi na sakalang sila attend kapag ka nag-inhibit, eto pong si Senator Erwin Tulfo. Tapos ngayon ibang sinasabi. Ibang sinasabi niya ngayong June 11 mga kababayan. Ang sabi niya, a-attend daw talaga sila. Kaso ang problema mga kababayan, hindi naman daw po hearing yon, consultative meeting. Eh pinapa-attend nga sila eh. Tapos sinasabi niya pa, hinarang daw sila. Eh wala namang humarang sa kanila eh. Pinapa-attend pa nga sila. Yan oh, literal na fake news talaga mga kababayan. Attend. Sinabi Siya rin na nagsabi mismo nung nagpa-press con sila sa opisina ni Robin na kaya ayaw nilang umattend kasi baka daw i-contempt sila. Eh tapos ngayon iba ang sinasabi. na kami. Diba sinungaling? Alam ko lahat kayo mga kababayan napakinggan nyo yun, napanood nyo yung press ko nila. Na sinabi niya na kaya ayaw nilang umattend kasi takot silang ma-contempt. Ngayon sinasabi niya gusto nilang umattend sa madalit salita at ano daw, may mga bumubulong sa kanya na consultative meeting lang daw yon. Kaya parang sinasabi wag na daw umattend. Tapos pinapalabas niya hinarang pa daw sila para hindi maka-attend. Yun ang gusto niyang sabihin dito. Eh sa akin mga kababayan, literal na ka-fake newsan po yan. Kasi maliwanag naman na nakailang beses si Senator Erwin Tulfo ng pagpapatawag po sa mga ito. Kaso sila talaga yung ayaw bumaba. Ano po at ayaw pumunta doon po sa hearing, doon po sa consultative meeting ng Blue Ribbon Committee. Ano po, so ngayon, ang isa po dyan mga kababayan para mapatunayan kung nagsasabi ba ng katotohanan itong si Baligod or hindi, ay ito pong sinabi ni Senator Erwin Tulfo. So sabi po dito mga kababayan, eto, yan Erwin Tulfo sinopla ang 18 ex-Marines. Dalhin mo ang mga babaeng binibigay mo sa susunod na hearing. Muling uminit ang pagdinig matapos umanong sagutin ni Senator Erwin Tulfo ang akusasyon ng isang 18 sa nagpakilalang kargador ng maleta na sinabihan siya na siya ang nagdadala ng mga babaeng binabanggit sa aligasyon na sinabihan ni Senator Erwin Tulfo na dalhin daw po nung isa sa 18 kargador ng maleta na dalhin yung mga babaeng dinadala niya sa mismong hearing mga kababayan or susunod na hearing ng Blue Ribbon Committee. So sabi pa dito mga kababayan, ang sabi daw po ni Senator Erwin Tulfo, dalhin nila yung babae na ibinibintang nila sa akin or dalhin nila yung mga babaeng ibinibigay nila sa akin. So ngayon mga kababayan, yan po talaga ay nabanggit ni Senator Erwin Tulfo dito po sa programa ni Miss Jessica Soho nung natanong siya mga kababayan patungkol po dito sa accusation ni Baligod na human trafficking at yung accusation ni Baligod na kumukuha ng maraming babae. Ito pong si Senator Erwin Tulfo. So ngayon ito pakinggan po natin. Paano kayo Ito ano lang to mga kababayan trailer lang to ng podcast ni Miss Jessica Soho. Pero pakinggan po natin yung sagot dito ni Senator Erwin Tulfo. sa Senado na ganyan, napaka-hati, napaka-polarized? Dati,
Okay lang eh. Ito na lang nung pumasok si Senator Alan Peter Cayetano. Magkakaibigan-kaibigan yan eh. Sila Robbins, yung DDS block. Nag-uusap kami yan eh. At the Sa madalit salita, mga kaibigan niya, yung mga Duterte block, yung mga DDS block dyan sa Senado, nung hindi pa pumapasok bilang Senate President, itong si Alan Peter Cayetano. Kaso nga lang ang problema, sa madalit salita, nag-iba yung mga pangyayari nung naging Senate President na itong si Alan Peter Cayetano, na saglip na maging maganda yung kinalabasan, naging magulo ang Senado. Naging magulo ang takbo ng Senado. Ano po? So ngayon, ituloy pa natin. end of the day, nagkukumustahan o bago o sa lounge, nagkikita kami niyan, sina Senadora Amy. Pero nung pumasok Senator Alan Peter Cayetano, parang dito kami, majority kami, kayo dyan sa minority, yun ang sabi niya. Tama yung sinasabi ni Senator Pia, kaya napaiyak. Hindi drama yun eh, masama ang loob niya kasi daw, sinasabi niya, magkakaibigan tayo for 20 years. Nagpapadala ka ng food sa bahay namin, ninong ka o ninang ka ng anak ko. Bala mala nakaalala. How about kung may isa pang mag-o-over the bakod at may kaso rin? Kasi 'di ba previously ang sinasabi Ito, pakinggan nyo, sinagot yan mga kababayan point by point ni Senator Erwin Tulfo. is sinusungkit ng kampo ninyo yung iba at yung ayaw tinithreaten daw ng kaso. So kung may sumali pa sa inyo para magkabuo ng 13 para ma-oust nyo si Cayetano and even Loren Legarda at itong pang 13 Correction. Ousted na yung dalawa kasi may quorum kami 12. Hindi lang kami maka-elect ng Senate President kasi wala kaming 13. Pero si Loren Legarda as a pro tempore ousted na talaga yun. Pati si Cayetano. Wala lang kaming Senate President kasi hindi lang. Kumbaga, naka-floating yung posisyon mga kababayan ng Senate President kasi nga, hindi pa sila makakapag-elect eh. Kulang pa sila ng isa. Ngayon, kung lilipat mga kababayan na itong si letter J, dito po sa simple majority, makakapag-elect na sila ng Senate President. Wala kaming 13. Ang masasabi ko lang sa iyo, Jessica, yung pang 13 ngayon, nakukonsensya. unahin natin yung sex trafficking kahapon na binanggit. Ito, pakinggan nyo. Ito yung sagot mga kababayan ni Senator Erwin Tulfo kay Baligod. Kasi madali nga magturo. Baka makakuha din siya ng mga picture sa Google. Dalhin niya siguro sa susunod na hearing. Having an evidence is one thing, di ba, Senator Erwin? Pero why can't you just answer directly? Kumukuha ka ba ng mga babae? Nag-good time ka ba? Aware ka naman dun sa mga reklamo, dun sa previous na committee. Wait lang Ano yung sabi ni Senator Erwin Tulfo dito? Sa susunod na hearing, pwedeng dalhin ni Baligod mga kababayan yung mga babaeng sinasabing dinadala nila dito po kay Senator Erwin Tulfo para mapatunayan kung totoo ba or hindi yung sinasabi nila. Blue Ribbon Committee. Actually, Jessica, pagkaalam ko dyan, naisabit na ni Senator Ping Lacson, ang chairman, yung report niya. So lahat ng mga naidetalye doon, mga affidavit, kung sino-sino pinangalanan, sila presidente, etc., family niya, sila speaker, lahat, yung mga ibang congressman, naisumiti na yun naibigay na doon sa ombudsman. Pumirma ka ba? Kasi ilan lang yata yung pumirma doon, di ba? Nagalit pa nga yung ilan ng mga kasamahan ko. Parang wala ka naman pakisama. Sabi ko, vice chair ako tapos hindi ako pipirma. Hindi, kasi dapat hindi ka pumirma. Kasama natin, kawawa. Hindi ko pinakinggan, pinirmahan ko. Tapos nung pinirma ko, sabi ko, nakakahiya sa tao. Sasabihin ito, wala ka dito. Tapos sasabihin natin, kakampi natin mga inapi. Ayan Yan yung isa rin sa mga dahilan kung bakit itong si Senator Erwin Tulfo talagang pinabanatan. 'Di ba? Doon sa mga trolls. Katulad ng mga naandi dito ngayon. 'Di ba? Yung mga nagko-comment, mga wala namang mukha ng tao, ibig sabihin mga trolls yung mga yan. 'Di ba? Alam nyo kasi mga kababayan, tulad ditong isa nag-comment, sinasabi trolls daw tayo. May trolls bang kita nyo ang mukha? Ang mga trolls mga kababayan, yung iisa yung sinasabi patungkol dun sa tao na kesyo puro may PI. 'Di ba? Katulad nga nung galawan ng mga vlogger ni Sara, lahat minumura ang presidente. Ibig sabihin, iisa yung direksyon ng utos sa kanila. Ang murahin ng PI ang presidente at yan yung literal na troll. Di po ba? Anyway, ituloy pa natin. So yung SALN mo is pag 650 million ang assets mo, tama ba?
with 400 million in properties or cash? Total na po yan. Minus debt. So that will be around, places around 400. 400 million ang SALN mo. Oh. So you're rich. Naipon ko before I joined the politics. So ang Pero kung kay Sara Duterte yan, di yan sasabihin. Diba? Ang sasabihin lang, yung salin niya, 80 million. Pero yung pumapasok sa bank account, mga kababayan, bilyones. sinasabi mo, hindi mo kailangan kumita ng pera sa masamang paraan o sa pangungurakot. Oh. So ang sinasabi mo sa akin, Senator Tulfo, malinis kang politiko? Kasi sabi nila, in this country, wala naman daw malinis eh. Lahat Tingnan natin kung ano yung sagot. na may bahid ng dumi or kurakot Depende or corruption. Depende, Jessica, kung paano mo titignan yung tao. And then makikita mo naman sa kanyang actions kung siya ay magnanakaw. Formang tatakbo ka raw for VP, President. Naku, Diyos ko po, wag mong banggitin yan, Panginoon ko. Madadagdagan na naman ng mga banat sa atin. Dito pa nga lang sa comment section natin, marami na ang umiiyak na mga DD shit eh. Diba? Alam nyo mga kababayan, okay lang mag-iiyak. Pag bobo ka, iiyak mo lang yan. Ganyan lang talaga ang buhay. Diba? Pag bobo ka at hindi mo matanggap yung sinasabi ko dito, iiyak mo lang yan. Okay lang yan. Ang mahalaga, tumatambay kayo dito ng ilang oras at pinagtsatsagaan nyo kung panoorin. Malaking bagay yan. Diba mga kababayan? Ito nga yung pinakamasaklap mga kababayan eh, dito sa ginagawa natin. Sinasabi nila bayaran ako, pero sila ang dahilan kung bakit kumikita ako. Nagbababad sila ng ilang oras dito po sa channel natin. Pag nag-live ako ng 2 hours, nagbababad sila ng 2 hours. At doon mga kababayan sa pagbababad nilang yon, hindi nila namamalayan na natutulungan nila ako. Yun yung katotohanan dyan. Anyway, mga kababayan, maliwanag po dito sa mga sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Ito po ay trailer lang. Pero meron po yung full episode. Panoorin nyo na lamang po sa Kapuso Mo, Jessica Soho. Yan po ay nasa 59 minutes mga kababayan. At marami po kayo malalaman dyan. Especially yung patungkol mga kababayan doon sa isang senator na talagang nakukonsensya. Kasi nga mga kababayan, ito yung senator kasi na yun, kaya natatakot lumipat dahil natatakot daw pong banatan ng mga trolls ni Sara Duterte. Ng kampo ni dating Pangulong Duterte, yung mga trolls nila, yung mga DD shit mga kababayan. At ang isa pa, talagang ayon din kay Senator Erwin Tulfo, talagang apektado na yung church mga kababayan at yung school. Kaya napapaisip na lumipat. At napapaisip na talagang gampanan yung pagiging senador para makapagtrabaho na siya. Yun po yung katotohanan dyan. Kaya tama rin yung sinasabi dito ni Senator Erwin Tulfo na talagang apektado na yung isang senador na yon. At syempre mga kababayan, ako kasi tinatanong ko din yan sa mga kakilala ko na miyembro ng church na yon. At sabi nga nila, apektado na nga daw talaga. Pero kapit lang daw. Yan yung sagot nila sa akin. Apektado daw talaga pero kapit lang daw. Yun yung sabi nila. Kaya ako, sa totoo lang mga kababayan, hindi na ako magtataka kung isang araw makita natin etong si Letter J na biglang lumipat sa simple majority kasi gustong-gusto na daw talaga nitong magtrabaho. Hindi nga lang siya makapagtrabaho mga kababayan kasi nga syempre kaalyado niya etong si Alan Peter Cayetano. So ngayon, mga kababayan, bukod po kay Senator Erwin Tulfo na talagang sinusoplak, ito pong sinabaligod at ito pong 18 nagpakilalang kargador ng maleta, kahit po itong si Colonel Quirubin, nagsalita na mga kababayan at ayon po sa kanya, itong ilang dating miyembro ng militar daw ay posibleng nagagamit lamang daw po sa operasyon ng pampulitika. Bakit po natin nasabi? At bakit po nasabi dito mga kababayan ni Colonel Quirubin? So ito, pakinggan po natin. Sa gitna ng mga aligasyon ng destabilization. Ito dapat yung topic natin kahapon mga kababayan na hindi na ituloy kasi nga naputol yung live natin dahil nawalan tayo ng kuryente. Plot, gulo sa Senado at flood control scandal. Naniniwala si retired Marine Colonel Ariel Quirubin na parte ito ng mas malaking plano. Pasabay nito, sinabi rin niya
na marami umanong aktibong sundalo ang dismayado sa mga nangyayari sa gobyerno. Oh! Hindi basta-basta lumilitaw ang mga umano'y destabilization plot. Yan ang sinabi ni Colonel Querubin sa memo ng Billionaire News Channel. Anya, madalas itong dumadaan sa isang proseso para makakuha ng suporta at simpatsya ng publiko bago humantong sa mas malawakang pagkilos. Kasunod ng kontrobersya ng Maleta Boys, nagbabala rin si Querubin na maaaring nagagamit ng ilang dating miyembro ng militar sa mga operasyong pampolitika at propaganda. Yan na yun mga kababayan. Yung ilang mga miyembro ng military mga kababayan dito, ng Marines, dito po sa 18 kargador ng maletang ito, nagagamit po talaga sa usaping pampolitika para siraan yung nakaupong presidente at siraan yung mga politikong kalaban po nila sa politika. Yan po talaga yung katotohanan dyan. At ang nagpapatakbo ng paninirang yan ay walang iba kung hindi ito pong si Baligod. Saan ba naman kayo nagkatala? Yung abogado mas kabisado pa yung mga nangyari kaysa dun sa mga mismong tao mga kababayan na naandudo sa pangyayaring yon kung totoo man yung mga sinasabi nila. Eh di ba dapat kapag may mga hearing na ganyan, ang una nating makikita na magsasalita ay yung mga resource person talaga, which is etong 18 nagpakilalang kargador ng maleta, at yung abogado dapat nasa sa likuran lang at hindi dapat nagsasalita. Pero kasi mga kababayan dito, mapapansin nyo, si Baligod yung nagsasalita. Siya yung nagpapaliwanag ng mga nangyari. Which is mali dahil dapat ang magsasalita niyan yung mismong naka-experience at yung mismong naandu doon sa field kung saan nila isinasagawa yung pagde-deliver ng pera, hindi po yung kanilang abogado. Colonel, bilang isang dating sundalo at dating opisyal na dumaan na sa napakaraming political crisis, paano niyo po matutukoy kung yung isang alleged destabilization plot ay totoo or ingay lang yan? Ay, ganito lang yan. Kasi kung mayroon naman kayo talagang gagawin, ba't mo kailan sabihin pa, di ba? Tama. Pero meron kasing pattern na dinedevelop mo muna, gaya nito, no? To gain public sympathy. Ayon pa kay Querubin, karamihan sa mga military official na nakakausap niya ay dismayado umano sa takbo ng flood control probe sa Senado. Are you still in touch, sir? Ito ang dapat talaga mabigyan ng solusyon mga kababayan. Dapat maipakulong na yung mga dapat makulong. Para na sa ganon kahit papaano maibalik yung tiwala ng taong bayan, especially makita ng taong bayan na may nananagot po talaga. Sir, with the members of the AFP, active members of the AFP, at kung oo, ano po ang sentimiento nila, sir, sa nangyayaring investigasyon sa flood control, bangayan sa Senado? Galit na galit sila, no, sa nangyari na itong flood control project na bulilyaso lahat, di ba? Galit na galit sila, pero karamihan nakakausap ko, mga tinyente kapitan, ang tanong nga nila, every time they see me, alam nila kaagad na where I'm coming from. Galit na rin daw ang mga sundalo sa mga ulat ng umunoy palpak na pagpapatupad ng mga proyektong dapat sanay nakatulong sa pag-iwas sa pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa gitna ng mga usap-usapan tungkol sa umano'y pagkadismaya sa hanay ng uniform personnel, tiniyak naman ng Philippine Army na nananatiling profesional ang mga sundalo ng bansa. Manatiling nakatutok sa... Diba? Kasi may sinusunod silang chain of command. So ngayon na maliwanag kasi dito mga kababayan, ayon po dito kay Querubin, nagagamit yung mga ilang miyembro nito po mga Maleta Boys na galing talaga sa military mga kababayan para po sa politika, para sa destabilization mga kababayan, dahil tinitingnan naman talaga yan ng iba natin mga kababayan Pilipino na destabilization laban po sa gobyerno. Kasi hindi ka naman mag-iimbento ng kwento, gagawa ng mga kwento para lang sirain yung gobyerno kung walang nag-uutos sa'yo. At yan yung nakikita ng mga kababayang Pilipino po natin. So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na yan na tinalakay po natin? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dyan.